Alas sa mga motorista magbaon ng hinahon at pasensya sa kalsada. Sa Rosales, Pangasinan, nasawi ang isang bus driver nitong Sabado matapos barilin ng nakagit-gitang motorista. Sa Mandaluyong City naman, patay isang motorista dahil din sa away trapiko. Balita hatid ni Ruth Cabal. Walang tigil sa pag-iyak ang ina ng bus driver na si Joseph Villacorta na nasawi matapos barilin ng nakagit-gitang motorista sa Barangay Carmen sa Rosales, Pangasinan. Suspect ang negosyanteng si Frederick de la Cruz. Ayon sa konduktor ng bus, matapos magit-git ang pickup truck ng suspect, bumaba ang suspect at binato ang side mirror ng kanilang bus. Sinubukan daw nilang pigilan ang pag-alis ng suspect nang biglang... Nung pagbuno niya ang baril, tinutun niya doon sa driver ko, bigyan pumotok. Masakit po ang nangyari sa anak ko. Dahil wala namang kasalanan yata yung anak ko eh. Lalo yung mga anak niya, maliliit pa. Yung bunsong dalawang kambal, 7 years old lang. Kawawa yung mga anak niya, yung anak ko. Agad naman daw naitimbre sa mga pulis ang tumakas na suspect, pero... Na-intercept po nila yung pickup, kaya lang ang nagdadrive na po yung asawa na po ng suspect. Posibleng kasuhan ng obstruction of justice ang asawa ng nakatakas na suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Kakasuhan naman ang suspect ng murder o kaya'y homicide. Panay naman ang hawak ni Virginia Hoson sa kabao ng bunsong kapatid na si Jason Emralino na nabaril dahil din sa away trapiko. Kwento ng kapatid ng biktima, nasagi ng sasakyan ni Jason ang isa pang sasakyan noong December 29, 2013 sa Mandaluyong. Hindi na raw nila alam kung paanong nauwi sa barilan ang sagian. Ang malinaw po sa amin ngayon, pinagluluksaan po namin yung pagkamatay ng kapatid namin na bunso. 27 years old lang po siya, maraming mga pangarap na hindi na matutupad. Kasabay ng panawagan ng hustisya, hinihiling din ng pamilya Emralino na makipag-ugnayan sa kanila ang sinumang saksi sa krimen. Ruth Cabal, GMA News.